Gadez on court for the first time. Mas effective na starting open hitters. Kapalaran ng alas, nakasalalay na sa Taipei. Korean star na impress kay Nina Itang. Good day ka-trending, this is Ivan, the new voice artist of this channel. Pero bago yan, huwag mong kalimutang mag-subscribe at click ang notification bell para lagi kang updated sa latest Pilipinas volleyball trend. Ipinakita ng Asian powerhouse South Korea ang kanilang galing at lakas na nagbigay sa alas Pilipinas ng 16-25, 18-25, 22-25 na pagkatalo na naglagay sa host country sa bingit ng pagkawala sa Final Four ng 2026 AVC Women's Volleyball Nations Cup. Laban sa isang koponan mula sa South Korea na nakipagkompetensya sa FIVB Women's Volleyball Nations League, hindi pa isang taon ang nakararaan, nagpakita rin ng matinding laban ng Pilipinas sa ikatlong set. Ngunit nahirapang makasabay sa mas matatangkad at mas madiliksing mga kalaban. Sa pagkatalo, bumagsak ang alas Pilipinas sa 2-2 record at ngayon ay nasa must-win situation na kontra sa Chinese Taipei sa huling laban sa pool para manatiling may pag-asang makapasok sa semifinals. Si Thea Gagate ang nanguna sa Pilipinas sa ikalawang sunod na laro na may 9 na puntos mula sa 5 attacks, 3 blocks, 1 ace. Nagdagdag naman si Nina Itang ng 8 points habang si Eliza Valdez at Eliza Solomon nagambag ng tig 7 points. Sa kabila ng pagkatalo, may silver lining pa rin sa laro at iyon ang pagsasani puwersa sa loob ng court ng long-time rivals sa sina Eliza Valdez at Ara Galang. Sa loob ng mahabang panahon, ang tanawin ng pagsusuot ni Eliza at Ara Galang ng parehong jersey ay tila hanggang imagination na lang ng volleyball community ng Pilipinas. Ngunit ang matagal nang pinakahihintay na pangarap ay sa wakas naging realidad nang mapabilang ang dalawang rivals sa bagong anyo at bagong muka ng Alas Pilipinas roster sa 2026 AVC Women's Cup. Dumating ang sandali sa isang hindi inaasahan ngunit mahalagang pagkakataon kung saan si Valdez ay 32 years old na at si Galang naman ay 31 years old na parehong lampas na sa kanilang mga prime years. Ang dalawa ay isinama sa isang bagong pambansang pool matapos humiling na umatras ang ilang pangunahing players ito dahil sa issue kaugnay sa suspension ng PNVF. Nakita ng mga fans ang mas mabilis na sulyap sa isang sa mga matagal nang pinapangarap na posibilidad ng pangunahan ni Valdez at Galang, ang isang masiglang laban sa third set kontra sa experienced South Korea team. Sa nakaraang dekada, hindi kailanman nagkaroon ng pagkakataon na mabuo ang tambalang ito. Ang karera ni Galang ay paulit-ulit na nahadlangan ng mga injury sa tuhod na pumigil sa kanya na ganap na makasama si Valdez sa national stage. Nagsimula ito noong 2015 nang siya ay magkaroon ng ACL tear sa kanyang kaliwang tuhod kasama na ang pinsala sa kanyang MCL at medial meniscus. Ang pinsala na ito ay nagpaliban sa kanya mula sa Asian Under-23 Women's Volleyball Championship at SEA Games. Ang mga hadlang na ito ay nagpatuloy pa hanggang 2017 na may paulit-ulit na mga problema naman sa tuhod na nagpilit sa kanya na umalis sa Asian Women's Senior Volleyball Championship at isa pang SEA Games campaign. 2 years ang nakaraan, 2018 mula nang hindi nagpatuloy sa Asian Games, iyon ay nagpalawig ng sunod-sunod na mga pagkakataong nawala na naghadlang sa kanya na makamit ang kanyang pangarap na makasama sa national team. At mula sa ganap na pagbuo ng inaasam na pagkasama nila ni Valdez, nagbigay sa komunidad ng isang matinding pag-asa na sa kabila ng mga tensyon at pagkakahiwa-hiwalay sa sport, ang kanilang pagsasama ngayon ay nagbigay ng sense of unity sa volleyball scene ng bansa. Samantala, napansin naman at humanga si South Korea National Team Captain Kang So-wi sa manlalaro ng Alas Pilipinas na si Nina Itang. Ang 24-year-old middle blocker ay naglaro sa mahalagang papel sa malakas na pagpapakita ng alas sa third set. Ang kanyang energy at presensya upang opensa ay tumulong upang mailagay ang host nation sa posisyon na makuha ang set bago himawalay sina Kang at ang Korean team. Kinikilala rin ni Kang ang patuloy na pag-unlad ng Team Philippines. Binanggit kung gaano nakalaki ang naging pagbuti ng koponan kumpara sa mga nakaraang taon at kung paano na ito nakikipaglaban sa mas mataas na antas laban sa mga top Asian teams sa ating kontinente. Si So-wi ang bituin ng nangungunang koponan sa ligang ng Korea na Gimcheon Korea Expressway High Pass.
So that's it for today's video ka trending. Don't forget to subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa latest ganap at trends sa volleyball sa Pinas.